hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sakyan na nauna doon. Cannot answer you anymore kasi continuous po to and madidiril po yung kanilang effort. Ingat ang Philippine National Police, itong si PNP Chief Marvel at si Secretary Abalos ng DILG sa pagsagot sa media at limitado lamang dahil baka makompromiso umano ang kanilang gagawin pang investigation dahil may mas malaking isda pa umano silang huhulihin dahil pinagdududahan po ng ating mga kababayan at in-expose itong capacity lamang ng van na kung saan nahulihan nga po na naglalaman umano ng halos 2 toneladang droga. So ang kanilang sinasabi ay 1.8 tons umano ng droga ang laman nitong van. Ngunit ayon sa competition ng ilang kilalang expert po mga kababayan ay hindi umano kakayanin nitong van kung ang karga niya ay halos ganon din ng kanyang capacity. Hindi umano ito uusad. Kaya kalaunan ay bumago po o nagbago ang deklarasyon ng Philippine National Police DILG at napahiya nga itong si Pangulong Marcos at dineklara nila na 1.4 lamang na tonelada ng droga umano ang karga na nagkakaroon na at may street value na 9 billion. So una kasi is 13.3 billion ata yung halaga noong halos 2 toneladang droga. Kaya dudang-duda po ang ating mga kababayan kung saan napunta umano itong sobra o baka talagang mali lang ang kanilang script umano na ginawa. Yung mga kababayan po natin, maganda kasi pag mapakinggan mismo natin itong Philippine National Police po natin at si DILG Secretary Abalos habang tinatanong po ng media patungkol sa mainit na issue ito. Just to clarify things in its proper perspective dahil napakalaking huli po nito. Talagang I would say it's one of the biggest performance of everyone, of every agencies led by, of course, the Philippine National Police, the PIDEA. Andiyan rin ang Coast Guard tumutulong. No? Talagang ang barangay, ang mga piskal, isipin nyo naman. Hindi ho biro itong walang tulong. Para lang iklaro po lahat ito. At hindi pa ho kami tumigil doon. In fact, kung titignan nyo, noong mga panahon na yun, hindi muna ako nasasalita dahil continuous operation kami hanggang matugis natin ang mga utak ng mga taong ito. No? And so to give you more or less an update kung anong nangyayari, sa totoo lang, may nasabat na ano po rito na isang sailing boat. No? I will give the microphone to our Chief PNP to give us an update kung anong ginagawa naman ng kapulisyahan, kasama po ang Coast Guard dito. Actually, okay naman ito mga kababayan po natin kasi talagang dinideklara nila sa media. Kaso minsan ay exaggerated at over-declaration nga itong Secretary Abalos. At ang sinasabi po nila ay ikinarga po umano itong sayate, itong drogang ito na galing umano sa ibang bansa. Hindi pa nila ma-identify kung galing ng China o Pakistan kasi nakikita natin sa packaging ay mukhang gawang Pakistan yung packaging na yon. At dahil mainit ang usapan ngayon mga kababayan sa social media na ang sinasabi ng ating mga kababayan ay kung pumasok ito sa ating bansa galing sa ibang bansa, syempre dapat may mananagot ang custom o kung saan man ito dumaan. So ayon, Batangas to galing, ibig sabihin dumaong ito sa Batangas. Ngayon, ang sinasabi nila, posible ito umano ang ay kinarga sa isang yate dahil may nakuha silang yate. Ngunit wala pang pagka-identity, wala pang pagkakilanlan kung sinong nagmamayari. Hindi pa nila idineklara kung ito ba ay China o saan galing mga kababayan po natin. So ngayon, ang tinatanong po ng ating kababayan, bakit hindi ito na-intercept pagdaong pa lang ng yate kung sinasabi nila na ito ay hindi nila tinutulugan at sinusurveillance na nila. So ibig sabihin yan, bago pa makarating sa ating bansa, naka-surveillance na dapat ito. At ang sinasabi ng driver na itong dating US Army na sinasabi niya na siya ay inosente at nirentahan lamang umano ang kanyang van sa halagang 6,000, ibig sabihin, hindi siya ang may kasalanan noon pa lang. Kasi kung talagang pinapag-aralan na ng Philippine National Police, pag daong pa lang nitong yate o kaya sa karagatan pa lang, dapat na-intercept na nila. At itong driver na sinasabi niya na inosente siya, dapat hindi na ito nadamay dahil sa nirentahan lamang siya. Yan po yung mga katanungan na talagang
wala pang kalinawan hanggang ngayon dahil limitado nga ang sagot nitong si PNP Chief at ni DILG Secretary Abalos. Maraming salamat po, sir. No? Sir, dun sa media natin, we can only give you small, no? Kasi it's a continuous po yung effort natin. Baka masira naman po yung ginagawa namin. And nandito po yung PDEA. We can only say this much. So ito po yung nangyari, no? Ang follow-up. When they got yung seizure po ng tuloy-tuloy po yun. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Ito lang para makita niyo yung general, kasi after ng meron po kaming foresight. So we go sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po, sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sakyan na nauna doon. Practically hindi namin alam kung siya ba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people. We will not tell you anymore, but we are still tailing this fire, yung mga sakyan. Asan sila pumunta, kung sino man sila, we will not answer you anymore. Then we go back and we backtrack. Asan ba talaga to bumaksak? Asan ba galing itong sasakyan na to? And it was already said by our SALG na ito galing po ng Nasugbu. Then, paano from Nasugbu, asan galing? And I think everybody knows, and everybody knew na mayroong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi na po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direction na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. We need to file yung cases right now kasi ito po yung fina-file namin. Ito po yung yate na nakita namin. And under investigation yan, and I think it's under custody. We'll be filing yung case right now na ito po yung under custody po ng Coast Guard and the PNP for our investigation. Right now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. More than that, sir, I cannot answer you anymore kasi continuous po to. And madidiril po yung kanilang effort na mahuli po to. Baka lalo kung kung magsasalita po kami, it will end the closure to our effort po para lumaki po yung grupo na mahuli namin. So ito lang po, minamahal natin. So mukhang ngiti-ngiti mga kababayan po natin, mukhang masayang-masaya at nakangiti habang nagsasalita. Ito lang na-observe ko kay PNP Chief Marvel, na mukhang ang ganda ng kanyang aura at ganda ng kanyang ngiti, parang walang ka-stress-stress. So ngayon mga kababayan po natin, dahil ayaw nila makompromiso ang kanilang operation na ginagawa, kaya hindi nila ma-divulge itong information na kanilang hawak at syempre inimbestigahan yung mga naunang sasakyan posibleng kasabwat, yung driver ay nakakulong na nga pero mukhang ang sabi ng iba mukhang nakawala na o nakaalis na. Anyway, yan ay sabi-sabi lamang. Dito tayo maniwala sa ating kapulisan dahil naniniwala po tayo sa kanilang integrity dahil sa kanilang sinumpaang tungkulin. At itong Secretary Abalos mukhang mahirap minsan paniniwalaan kaya nasasabit itong si BBM dahil minsan exaggerated magkwento itong si Secretary Abalos. Secretary. Maraming salamat, Chief PNP. At sa puntong ito, gusto ko talagang pasalamatan ng Coast Guard kay Commodore Jeronimo Tovilla, ang commander ng Coast Guard ng District ng Southern Tagalog. Nandito po siya ngayon. And of course, ang mga kapulisan, partikular ang Pro 4A si General Kenneth Lucas, ang Provincial Director si Belmonte at ang OIC na si Major De Luna. Ito po yung sanib pwersa, pakita mo lang yung yate kanina, marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, at ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. If ever isa lang po masasabi ko rito, napaka-importante ng checkpoints, especially on coastal areas. As we could see here, siguro naman you could already digest kung itong yating ito, kung anong naging papel po nito. Ang importante rito, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan, importante ang pagkakaisa kung kailan kalabanan natin itong drogang ito. Hindi lang importante ang tapang dito, importante ang wag masilaw sa pera. So, yun lang po. Ito po ang mga taong talagang personal kong hinahangaan. Talagang walang tulog po ang mga ito.
no, talagang gagawin ng lahat upang talagang maresolba ito at mahuli ang mga salarin po ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much. Our Secretary of the Interior and Local Government is now ready to take your questions. The first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Hi. Sec, good afternoon po. Sec, with this na after nung final inventory, bumaba ng 1.4 tons, standing pa rin po ba na ito ang biggest drag hole sa ngayon? I'm not sure about if it's now the biggest drag hole, no? But I'm sure that kung hindi man siya biggest, it's one of the biggest. No? Malaki po ang epekto nito sa merkado sa mangyayari. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinatest, no? Maski yung grade nito, ASEC Gamban, ano ba lumabas sa resulta? High grade ba ito o hindi? Pakisabi po natin para malaman po nito. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa kayong court order doon. Pero kung physical appearance niya lang, So, tingnan mo po mga kababayan po natin. Sinabi ni Secretary Avalos na alam na ng PDEA kung anong klaseng droga ito, high grade ba ito o ano ito. Pero ang sagot ng PDEA, pakinggan niyo po mga kababayan. sa aming experience sa PDEA, pag ang reagent is pink, tapos nilagyan mo ng shabu, yun yung taang shabu, lagyan mo ng pink na reagent, ang bilis-bilis. Dati hindi yan ganun kabilis yung pagkablo niya, dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Isa pa, ang pagkagawa ng shabu, kung nakita niyo yung shabu mismo doon, crystalline siya masyado. Parang nga yung Crystal rin, pero nakita ko dun sa video, parang naninilaw at nangingitim na Paano naging crystal? halimbawa ko siya sa sa Swarovski na kristal. That means maganda yung pagkaluto noon. Pag ganoon yung mata, mabilis siya na na mag-blue at maganda yung pagkagawa niya, most likely mataas yung purity noon. Salamat po. So ito, sa statement po ng ating PDEA at sa volume na nakita, talagang masasabi kong isa sa pinakamalaki po ito. Pare, malaki or isa sa pinakamalaking nahuli natin sa kasaysayan ng ating bansa. Sec, follow up ko lang. Parang yung modus na gumamit ng yate, parang hindi na bago. Kasi previously meron sa Candelaria, parang same modus. Candelaria Zambales. Ano ho bang lumalabas sa findings sa Intel monitoring? Anong grupo po ang possibly nasa likod? Well, sa ngayon, sana maunawaan ng lahat, hindi pa po namin pwedeng i-divulge ito, no? May mga... So, yan nga po mga kababayan po natin, hindi nga daw pwede ma-divulge. Tama naman yan dahil makompromiso nga ang kanilang police operation, itong kanilang mga intel, baka makatakas pa itong mga sindikato. At palagay ko, kung ganito kadaming droga, ganito kalakas din ang sindikato, hindi naman siguro basta-basta na lang na isuko yan sa checkpoint. So hindi po tayo aalis dyan sa paghihinala na gano'n na lang kabilis nakuha o nahuli itong droga. At nagpalabas din sila ng video kung paano umano ito dumaan sa checkpoint. Mayroong maiksing video doon at binibidyohan habang nakakarga nga itong mga plastic sa isang van na puno nga. Yun ang puton o mano. At syempre, dahil papresko na po sila, kung ang sindikato na ito ay napakalakas po, napakalaki, posibleng nakatakas na po yan o nagtatago na sa ganitong pagkakataon. Dapat sa unang araw, pangalawang araw, bago nagpapreskon, dapat nahuli na sana nila. No? Pero mukhang nauna kasing preskon, mga kababayan po natin, at mismo si Pangulong Marcos pa ay na fake news nga. Dahil ang idineklara niya ay 1.8 tons, ngunit kalaunan ay binawi at sinabing 1.4 na lang. Kaya tuloy, katawa-tawa po ang nangyaring presko ng ating presidente, plus yung video kung saan nakikita natin na kinukots niya pa itong pulis habang nagsasalita at sinasabi pang hindi umano sanay ang mga pulis at kasundaluhan na humarap sa media sa bakbakan ng umano. Parang gano'n, hindi man exactly ang aking sinasabi na ngayon ang sinasabi ni PBBM, pero parang ganun po ang kanyang pagbanggit habang tinatapik pa po itong bagitong pulis. So ang sabi ay hindi nila
may sa publiko ang ilang impormasyon. Kaya yan ang ating dapat pakaabangan. So sana gusto ko dito ay magkaroon din ng Senate inquiry or House inquiry para talagang mabusisi ng maigi ang patungkol sa pagkahuli nitong ganun karami. So ibig sabihin parang pangalawa ito kasi may mas marami pa Una, kung 2 tonelada sana, ito sana ang pinakamalaki na drug haul. So, dahil may mas, I think, nung March 2022, I think that is 1.5 tons na nahuli. So, this is time with, ano pa ito, kasi 2022 kay Digong pa ito. Kung 1.4 na lang, ibig sabihin, ito ang pinakamalaking bolto ng droga na kanilang nahuli. So, anyway, para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe po sa ating social media platform para update po kayo sa mga mainit na nangyayari sa ating bansang Pilipinas.